Mga kapatid, ganyan po pala kalaki yung missile na pinapaulan ng Iran sa Israel at sa ibang mga bansa na may mga US military base. Nakakakita po tayo, yan po ay nai-intercept ng kanilang Iron Dome. Yan po ang Israel's missile defense system. Nai-intercept yan eh. Kikita natin sa video sa gabi, di ba? Parang fireworks lang. Pero pagdating sa umaga, may kilala po si Ate Chris na nasa Israel talaga nagtatrabaho. Ganyan po pala yun pag na-intercept. Malaki. Pag yan po ay tumama po sa car, wasak po ang sasakyan. Kapag yan ay tumama po sa bahay, wasak po ang house. Kaya sabi ko, hindi rin pala basta-basta yan. Kahit nai-intercept, delikado. Pero salamat na lang sa Diyos. Ang Diyos po ang laging nag-iingat po sa ating po mga kapatiran, sa mga nagtitiwala at tumatawag sa Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos. Mabuti po ang Panginoon. Siya po ang laging nag-iingat po sa atin. Maging po sa bawat isa sa atin, ang daming mga ibinabato ang dyablo sa atin ng iba't ibang mga problema. Sino pong pwede magsabi dito, mabuti ang Diyos, siya lagi nagpo-protect sa amin. Taas po ang kamay. Siya lagi ang nag-iingat sa atin. Siya lagi ang pumapatnubay sa atin. Tunay po ng ating pong Diyos, He is good and He is good all the time. God is good and all the time. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, tunay na Ikaw ay mabuti. Tunay na Ikaw ay lagi pong mabuti. Hindi dahil sa mabuti ka, kundi dahil sa it is your nature. It is your character. It is your name that you are good and you are good all the time. Nandito po kami nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, mga magulang, God did not leave us. He did not forsake us. Can we say amen to that? He did not forget us. He did not give up on us. He did not quit on us. Hindi po tayo iniwan po ng Panginoon. Hindi niya po tayo pinabayaan. Hindi niya po tayo tinalikuran. Hindi niya po tayo binitawan. Hindi niya po tayo sinukuan. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos na laging mabuti sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Nais ko po ipakita sa inyo si Joseph. Pakisabi po, Joseph. Pakisabi po, Joseph the Dreamer. Si Joseph sa Bible, he was one of the 12 sons of Jacob. Isa po siya sa mga anak po ni Jacob. Maraming pangit po na nangyari sa kanya. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pangit. Sa buhay po ni Joseph, maraming pangit na nangyari sa kanya, pero God is good. God is good on his life. Kasi sa kabila ng mga negative, mga pangit na nangyari sa kanyang buhay, makikita po natin yung kabutihan po ng ating Diyos. Naging daan po yun para maranasan ni Joseph yung kabutihan ng Panginoon. Alam nyo, as we study the life of Joseph, makikita mo, bawat pangit, bawat negative na nangyari sa kanya, nagiging daan yon para maranasan niya yung kilos ng Diyos. Isa na lang po dyan, no? Nung ibinenta po siya ng kanyang mga kapatid bilang slaves,
bilang alipin, sa dami-dami ng bibili sa kanya, ang bumili, pakisabi po, Midianites. Sa dami ng mga bumibili ng slave, yun po yung bumili. Pagkabili kay Joseph, ang ruta po nun, ang biyahe nun, Egypt. Naging daan yon para si Joseph palayain ng Panginoon, pagpalain ng Diyos sa Egypt, at maging pinakapangalawang makapangyarihan sa bansang Ehipto. Ang ibig ko lang sabihin, kung may pangit na nangyayari sa atin, gumagawa ang Diyos ng paraan para yung pangit na yan, pinapaganda niya. Tapik yung katabi mo, sabi mo, lahat ng pangit sa iyo, pinapaganda ng Panginoon. Inaayos ng ating Diyos. Nagiging daan para maranasan mo kabutihan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Prayer ko po sa bawat isa, panalangin po natin doon sa mga nasaktan, sa mga niloko, sa mga iniwan. Maging daan yan para makita mo yung totoong magmamahal sa iyo. At magpapasalamat ka. Salamat na lang talagang. Kung hindi ako iniwan, hindi ako niloko, baka hindi kita nakilala. Can we say amen to that? Sa lahat po ng mga dinaya, sa lahat po ng mga na-scam, sa lahat po ng mga may mga matinding pinagdaanan sa buhay, panalangin po namin, maging daan yan para makita mo ang kabutihan po ng Diyos. Malakas nga po na amen. Galatians 5:22-23, nandito pa rin po tayo sa fruit of the Spirit. Basahin po natin ng mabilis. 1, 2, 3, go. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya po mga salita. Pakisabi po, goodness. Pakisabi po, kabutihan. Ano nga ho ba ibig sabihin ng kabutihan? Sa panahon natin ngayon, pag sinabing goodness, mabuti, nagagamit natin ito sa iba't ibang paraan. Halos lahat, nagagamitan natin ng good. Tignan niyo po saglit. Nasasabi natin na the food is good. Di ba? Pag masarap yung pagkain, kumusta yung pagkain? Good. Sarap. Di ba? The food is good. The music. Kumusta yung pakikinig mo? The music is good. So, nailalapat natin doon. The speaker is good. Galing ng speaker. Nakaka-bless ng graduation namin. Ang galing ng speaker. The speaker was so good. My parents are so good. I feel good. Di ba? Pag maganda pakiramdam mo, I feel good. Tanungin mo yung katabi mo, do you feel good? Do you feel good? Or do you feel bad? Pwede mo sabihin, I feel good. Nagagamit po natin yung good, yung mabuti, sa maraming bagay sa ating buhay. Pero kapag tinignan po natin yung konteksto ng pagkakasulat ni Apostol Pablo sa Galatia 5, iba po yung ibig sabihin ng pagiging mabuti, pagiging good, dito po sa talata po natin. Sa context po ng mga Romans at Greeks sa Bible, the goodness, pakisabi po, agathos. Ang ibig sabihin ng agathos sa kanila, pagiging mabuti, mabait. Pero si Apostol Pablo, iba yung sulat niya. Ang ginamit po niya, pakisabi po, agathosign. Agathosign ay mas malalim. Pag sinabing agathosign, ito po ay resulta, impact, bunga ng pananahan ng Espiritu ng Diyos sa isang tao. Lumalabas yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Mas malalim. Kaya tanongin mo yung katabi mo, kamusta ang
bunga ng Espiritu sa iyong buhay? How's your fruit? The fruit of the Spirit. Ayan po isa nating pag-aaralan, kabutihan. Goodness. Every time na nakikita po natin yung ginawa ni Jesus Christ sa krus, the Passion of Christ, nakikita natin, naalala natin yung kabutihan po ng ating Diyos. Amen. Maraming pong tao, hindi nila nakikita yan. Parang nabulag na sila. Every time na may Holy Week, may mahal na araw, ang isip ng tao, alam mo, kapag mahal na araw, saan may dagat? Saan may ilog? Saan may resort? Di ka, outing tayo. Di ba ganon? Di ko naman sinasabing masama. Ang pinupunto lang natin, ang tao po sa sanlibutan, dahil yearly na lang may Holy Week, inaalala yung kamatayan, yung pagkabuhay ni Kristo, wala na minsan dating sa Kanya. Kasi po, marami pong tao ngayon, nabulag na po yung kanilang isip. Ang kanilang pong isip ay puno na po ng kamunduhan, kalayawan, mga bagay dito sa mundo na lang. Wala nang dating sa kanila. Sabi nga po ng isang kausap ko, every Holy Week na lang, puro na lang tungkol sa Bible, yung palabas. Puro na lang Ten Commandments. Lagi na lang si Moses. Well, sabi ko, okay lang yun eh. Kasi si Lord God, di ba sabi, lagi nating basahin ang salita ng Diyos. And as we study, read, and meditate the Word of God, God will give us fresh message, fresh revelation. Nagre-rema si Lord. Amen po. Sino po dito hindi nagsasawa sa mga palabas sa TV tungkol sa Ten Commandments, Passion of Christ? Ako po, wala akong sawa sa ganyan kasi para ka lang nagbabasa ng Biblia. Minimeditate mo, inaalala mo. Kapag ang isang tao, ang kanyang paningin, ang kanyang puso, dilata mo yung katabi mo, meron siyang open heart, open mind, nakikita niya yung kabutihan ng Diyos sa kamatayan ni Kristo, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang pag-aalay ng buhay sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. At kapag ang isang tao puno ng problema ang isip niya, halos hindi niya na na-appreciate yung message ng kamatayan ni Kristo sa krus. Hindi niya na nakikita yung kabutihan ng Diyos. Kasi nga ang isip niya, puno po ng problema. Kaya pakisabi po, invitation. God is inviting us to come into His presence. Ang sabi po ng Psalms 34 verse 8, ito po ay isang invitation, open invitation. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Can we say, wow? Sabi, lumapit tayo sa Panginoon. Sariwain natin. I-enjoy natin yung kanyang kabutihan. At ang sabi doon, pakisabi po, refuge. Pinagpala daw ng Diyos, pinagpala ng Panginoon, yung mga tao na namamahinga sa kanyang presensya. Refuge. Nananahan sa kanyang presensya. Ngayon po, ginagawa natin ngayon, we take refuge in His presence. Ngayon po, ginagawa po natin ngayon, nagpapahinga tayo sa presensya ng Diyos. At nararanasan natin, at nakikita natin, at na-enjoy po natin yung kabutihan ng ating Diyos. Sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa bawat isa po sa atin. Malakas nga ng palakpak para kayo. Yung pinakamalakas, yung may kasamang sigaw ng papuri, sigaw ng pasasalamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang proteksyon, sa kanyang pag-iingat.
sa kanyang probisyon na hindi niya tayo pinapabayaan. Hallelujah. How can we express the goodness of God in our lives? Since bunga ito ng Espiritu ng Diyos na nasa atin, meron tayong kabutihan, meron tayong goodness. Can we say amen? Amen? May goodness tayo. So, paano natin ito ihahayag? Paano natin ito ipapakita? Bigyan ko lang po kayo ng maikse na acronym. Pakisabi po, GOODS. Konting acronym lang po para mas madali natin maintindihan kung paano natin ipapakita, ipapahayag yung kabutihan ng Diyos na nasa atin. Based to sa context, based to sa pag-aaral ng mga scholars, number 1, letter G stands for glorify God. We glorify God. Itaas po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kung nais natin ipakita ang kabutihan ng Diyos, hayaan natin na mapapurihan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Romans 12:9 tells us, cling to what is good. Panghawakan natin bilang mga anak ng Diyos kung anong mabuti siyang ating gawin. Lahat po ng ating gagawin dapat po mabuti. Dahil tayo mga anak po ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang gagawa ng masama. Huwag ka gagawa ng masama. Kasi anak ka ng Diyos. Pag gumawa ka ng masama, wala kang bunga ng Espiritu. Ang isang taong may bunga ng Espiritu, gino-glorify niya ang Panginoon. Minamagnify niya ang Panginoon sa paggawa po ng mabuti. Amen. At lahat ng ginagawa nating kabutihan, nakapagtataas sa pangalan ng ating Diyos. Nakakapagparangal sa ating Panginoon. At kapag gumagawa tayo ng kabutihan, nakikita sa atin yung bunga ng Espiritu. Pakitapik nga ng malakas yung katabi mo. The fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is in you. Paano pa po ihahayag ang kabutihan sa ating mga buhay? Next po, pakibasa po, obey what is right. Obey what is right. Kung anong mabuti, sundin mo, gawin mo. Pag anak ka ng Diyos, lagi mong tinitimbang, ano ba mabuti dito? Ito mabuti, tatayuan ko to. Kahit parang maraming kumukontra, kahit parang hindi nila nakikita, hindi nila na-appreciate yung mabuti na ginagawa mo, pakisabi sa katabi mo, tuloy mo lang. Obey what is right. Kasi pagmamahal din yun eh. Katulad ng ating Panginoong Hesus, sa John chapter 2, nagalit po siya kasi yung bahay panambahan, yung templo, ginawang tindahan, negosyo ng mga taong mandaraya. Nakita niyo po, ang ginawa ng Panginoon sa templo, nagalit po siya, nilinis po niya yun. Doon ipinakita ng Panginoon yung hard side of love. Kasi there are two sides of love. Soft side of love, hard side of love. At kapag tayo bilang mga anak ng Diyos, tumatayo tayo sa tama, tumatayo tayo sa mabuti, itinutuwid po natin yung mga mahal natin sa buhay ng may pagmamahal, pinakapakita lang po yung fruit of the Spirit sa atin doon. Amen. Bilang mga magulang, nagtutuwid tayo sa mga anak natin. Sino po dito mga magulang? Nagre-review, nagtutuwid sa mga anak. Pagmamahal po yan. Kasi kung mahal mo ang mga anak mo, re-reviewin mo sila, i-correct mo sila. Amen. Minsan nga po,
na-observe lang namin mag-asawa, yung anak po na nung bata pa, nire-rebuke, sinesermonan, pinagsasabihan, pinalaki po sa pangaral, minsan yan pa yung matatag na bata. Sino po dito, nung kanyang kabataan, kinokorek ka, tinutuwid ka? Napansin mo, may mga kabataan ngayon, para bang kaunting problema lang, parang sobrang discouraged na. Problema lang sa trabaho, problema sa relationship, parang di na nila nakakaya ng kaisipan nila, ng kalooban nila. Pero yung mga kabataan na hinubog, na disciple, na naituwid, mas strong po minsan sila. Amen. Kung may mga anak dyan, sabihin mo, huwag kang magtatampo pag sinisermonan ka, pinagsasabihan ka, mahal ka ng magulang mo, pampatibay yan para maging matatag ka. Amen. Bilang mga anak po ng Diyos, yung fruit of the Spirit nasa atin. Pag sinabing fruit of the Spirit, hindi po yung mali na yung anak o mali na yung member, tatahimik tayo, hindi po ganun. Ang mga pastors po, nagtutuwid kami, nagre-rebuke kami. Bakit? Kasi mahal po namin yung mga kapatiran. Gusto po namin maging matatag yung kanilang pananampalataya. Matatag yung kanilang paglakad at paglilingkod sa ating Diyos. Amen. Kapag ang isang magulang, ang isang pastor, ang isang leader, hindi niya na itinutuwid yung mga mali ng kanyang mga tagasunod, parang natatakot na siya, parang bulag na siya, kulang po yun sa fruit of the Spirit. Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Amen. Paano pa po natin ipinapakita yung fruit of the Spirit na kabutihan? Next po, letter O, offer help. Nag-o-offer tayo ng tulong. Katulad sa Luke chapter 10, the Good Samaritan. Ganun po yung ginagawa po natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Ikaw at ako ang mabuting Samaritan ngayon. Sino po nakakalam ng story ng Good Samaritan? Tapikin mo yung katabi mo sa ulo. Ikaw yun. Huwag mo naman lakasan. Lakasan. Yung may pagmamahal na takip, may pagmamahal na kapik, ikaw yun. Yung parang nililehans mo, ikaw po yun. Tayo yun. The Good Samaritan. Doon natin pinapakita yung fruit of the Spirit na goodness. Ano pong sabi sa story? Meron daw pong isang tao ang hinarang ng mga tulisan, binugbog, pinagnakawan, halos patay na nung iwan. Naalala nyo? Ano po nangyari sa kanya? Nandun siya sa daan. 50-50 na po. Bugbog, sugatan. Wala na, naubos na lahat ng kanyang pera, lahat ng kanyang bagay na meron siya. Dahil ninakaw ng mga tulisan. Di ba ganyan ang buhay ng tao? Ang dyablo siyang nagnanakaw sa buhay ng maraming tao. Ang dyablo siyang dahilan kung bakit maraming tao sugatan, bugbog, wasak ang buhay. At ang sabi ng Luke chapter 10, may dumating na mga Levites, mga Pariseyo, mga religious leaders, dinaanan lang yung taong sugatan. Dinaanan lang, wala silang pakialam. Wala silang care, wala silang malasakit. Pero nung dumaan yung Samaritan, pakihawakan yung katabi mo, nung dumaan ka. Ikaw, tayo. Nung nadaanan natin yung taong sugatan, taong halos patay na, wala nang pag-asa. Ang sabi ng Bible,
Ginamot niya yung mga sugat. Binuhusan niya ng langis yung sugat. Tinalian niya. Tapos dinala sa bahay panuluyan. Doon pinaalagaan. At ang sabi po, siya ang nagbayad. At ang sabi doon sa manager ng bahay panuluyan, lahat babayaran ko. Sa pagbabalik ko, ako na aayos ng lahat. Amen. Ganon din po ginagawa natin. Kapag may mga tao po tayong natatagpuan na discouraged, wounded, broken, winasak ng dyablo ang buhay, dinadala natin sa Panginoon, dinadala natin sa church, dinadala natin sa gawain po ng Diyos. Para doon siya pagalingin ng Panginoon, ng lubusan. Amen. Yun po ang ginagawa po natin. We offer help. Ano man yung tulong na pwede nating ibigay sa tao, ginagawa natin. Bakit? The fruit of the Spirit. Goodness is in us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong natin tumayo. Last, mga kapatid, display His character. Matthew 5:16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, sa magulong daigdig na ito, sa madilim na paligid na ito, hayaan natin, ipakita natin yung liwanag ng ating Panginoon. Amen. Sobrang tindi ng mundo ngayon. Sobra. Parang, ewan ko, kung mali ako, maaring mali ako, pero parang mas mababait pa yung mga tao na nabubuhay noon kaysa sa ngayon. Ibang ugali ng mga tao ngayon. Salamat na lang nasa Diyos tayo. Amen. May nakita po ako isang video, beauty pageant, habang nagsasalita yung babae, parang nalaglag yung false teeth niya. So parang nakakahiya yun, di ba? Pero grabe yung mga komento, instead na i-comfort nila yung tao, ay Shopee yan, ay ano yan, Lazada, ay fake yung gamit niyang false teeth. Kung ano-ano na po, parang negative, no? Parang bang, sabi ko, klase yung mga tao to, hindi ba dapat isipin mo paano kung kapatid mo yon o anak mo yon? Ang mga tao, grabe na mag-bash. Grabe na sila mag-comment. Sabi ko, ibang klase mga tao to. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, bilang mga anak ng Diyos, sana po, wag na po tayong makisali sa ganon. Sino po yung mga mahilig mag-comment dito? Wag na. Wag na, Christian tayo eh. Let your light shine before men. Amen. Pakita natin yung pagiging iba natin. Ipakita natin yung ang Diyos ay mabuti. Hawakan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam mo, pag nakikita kita, nararamdaman ko mabuti ang Diyos sa akin. Sabi mo sa kanya, nararanasan ko, nakikita ko, mabuti ang Diyos sa buhay ko. Di ba dapat mas maganda yung ganon? Pag may kausap tayong tao, kapag may mga ni-reach out tayong tao, kapag may mga tao tayong natulungan, nararamdaman nila na God is good. God is great. God is awesome. Why? Dahil sa iyo. Dahil sa atin. Amen. Last, ito po pala ang last. Letter S, ano po sabi dyan? Share God's goodness. Sa Acts chapter 9 verse 36, may isang babae na ang pangalan ay Tabita. Pakisabi Tabita. Pakisabi po Dorcas. Akala ko nung una magkaibang tao ito, Tabita, Dorcas. Pero as we study closely the passage, the scripture, isang tao lang po yan.
si Tabita, si Dorcas, isang tao lang po yan. Ito po yung tao na makikita po natin na full of good works. She was a disciple from Joppa. Hindi po Jopay. She was a disciple of Christ from Joppa. Lugar po yun sa Biblia noong araw. At siya po ay sikat. Pakisabi sikat. Sikat po siya saan? Hindi sa paggawa ng kalokohan, hindi sa pagchat-chat ng mga negative na bagay, hindi sa pagpupost ng mga negative na bagay sa social media, kundi si Dorcas po ay sikat po sa paggawa ng mabuti. Pagtulong sa kapwa. Lalo-lalo na yung mga matatanda, mga balo, tinutulungan niya. At ang sabi ng Biblia, namatay po si Tabita, si Dorcas. Nung namatay po siya, ang daming nalungkot. Ganun po pala. Kapag mabuti yung tao, pag namatay, maraming malungkot. Maraming nagdalamhati. Pagdalaw po ni Apostle Peter, sinalubong po siya ng mga balo. Hawak-hawak nila yung mga damit na tinahini ni Dorcas, ni Tabita, pinakikita. Ito po yung mga damit na ginawa niya nung siya'y nabubuhay pa. Binibigay niya ito sa amin. To make the long story short, pinag-pray po siya ni Peter at si Tabita po ay binuhay ng Panginoon. Ang point lang, iba po yung relasyon ng Diyos sa taong tapat sa Kanya. Lahat po tayo may relasyon sa Panginoon. Pero iba yung level ng relationship ni Jesus Christ sa mga tapat sa Kanya, sa mga naglilingkod sa Kanya. Sa oras na ito, as we pray, panalangin ko po, yung pong mga kapatiran po natin dito na parang si Dorcas, parang si Tabita, na tapat na naglilingkod sa Panginoon, panalangin ko magkaroon ng restoration, revival, resurrection sa inyong mga buhay. Hindi po natin alam kung ano ba yung patay sa atin. Maaring buhay tayo physically, pero baka mamaya namatay na yung saya sa puso natin. Panalangin namin na buhayin niya ng Diyos. May kanya po tayong dala-dala ngayon. Di natin alam kung financially ba, yung ba yung aspect na parang patay sa iyo? Panalangin namin na yan ay buhay ng ating Diyos. Can we say amen to that? Amen. O maaring sakit, karamdaman, matinding karamdaman, we pray for healing. We pray for healing. At ang pinakamatinding sakit, yung spiritual oil crisis na pinag-uusapan namin sa discipleship. Kung may oil crisis sa mundo, sa Pilipinas, maraming Kristiyano ngayon, sa spiritual life nila, meron silang oil crisis. Hindi na sila napupuspos ng banal na spirito. Wala nang anointing. Wala nang kapuspusan. We pray for healing. Nakikita po ng Panginoon ang katapatan natin. Pakisabi sa katabi mo, para kang si Dorcas. Sabi mo sa kanya, para kang si Tabita. Tapat na lingkod ng Diyos. Tapat na disciple ni Kristo. Taas nga po ang kamay ng mga tapat. Nakikita ng Panginoon yung sakit, yung hinaing, yung problema po natin. At sa ating pong mga karamdaman, let there be healing. Let there be resurrection. Let there be revival. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nakikita mo po ang pagtatapat ng inyong pong mga anak. Nakikita mo po lahat ng paglilingkod po namin. Nakikita mo po lahat ng sakripisyo namin.
Nakikita mo po lahat ng pagmamahal po namin. Kung paano kami nag-aalay ng aming buhay para sa mga kapatiran, para sa aming pamilya, para sa ibang tao. And Lord, right now, ano man pong nakikita mong kamatayan, ano man pong nakikita mong spiritual death sa amin, maaring ito'y sa pinansyal, maaring ito sa kalusugan, maaring ito sa spiritual life po namin, o anumang aspeto sa aming buhay, iunat mo ngayon ang iyong makapangyarihang kamay at idantay mo sa amin ang kagalingan. Can we say, yes, Lord? Idantay mo sa amin ang kalakasan. Let there be restoration right now in the name of Jesus. Let there be healing. Let there be supernatural healing in the mighty name of Jesus Christ. Let there be revival right now. Revival right now. Thank you, Jesus. Can we say, thank you, Jesus? Salamat sa kalakasan. Salamat sa kabutihan mo. Gawin mo akong daluyan ng inyong kabutihan sa mga tao sa aking paligid. Para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.